Ipakikita ko sa inyo yung ginawa ko noon na ako'y nagsilsil at nagtulong ng pagkakabit ng tiles. Ngayon naman ay sabi ko doon sa gumagawa, I can manage na ako na yung mag-grout nito. So, easy lang naman. Hindi lahat ng bagay iaasa natin sa mga manggagawa ng karpintero. Yung kaya naman natin gawin, ay kailangan natin gawin. You can manage naman. Okay, kailangan siyempre natin ng 2 paleta. Ito yung magsisilbing panghalo-halo mo ng grout. So, kapag siya hinaluan mo ng tubig, para ka nagsisement lang. So, igaganyan-ganyan siya. Let's see, let's start. Ayan. Parang ang ganda-ganda ko, di ba mga BFF friends? Alam mo, ganda-ganda ako sa sarili ko. Ay, nako, kailangan you always pretty and smile. Sabi nga, bawal lang bumubusangot. Alam niyo ba mga BFF friends, ang pagtawa o ang pagiging masayahin ng tao ay nakakadagdag ng 10 years. Oo, maniwala na kayo sa akin. Imagine, hindi ako mukhang 57. Gets who? Mukhang ano ako? Uy, wag na kayo magsabi, baka sabihin nyo, lokohin nyo ako. Looking young lang. Parang feeling ko 40 lang ako. Charot. Ayan, ganyan, imimix-mix natin. So, dahil ito ay singit-singit lang, kumbaga mga singit-singit lang ang ating lalagyan ng grout. So, gagawa tayo ng parang kang naglalaro, parang alam niyo na yung clay. Ayan, di ba pag tayo nasa buhanginan, gustong-gusto natin yung para nagpapala. And then, we need syempre ng water. So, alam mo, nakaka-enjoy nagawa't-nagawa yung bahay, yung pagtatiles. Nakatuwang ako nung 2 gumagawa. Hindi na ako nag-hire ng marami. Kasi, matris na marami kang pasahurin, sakit sa ulo. So, kailangan yung kaya namang gawin, di ba? Ayan. So, kulang pa ng water. We need, kailangan to, yung parang mag-aano siya. Yung feeling, yung cement, alam niyo naman semento, di ba? Sanay na rin ako mag-cement. Actually, pakikita ko sa inyo yung paggawa ng mga paso. Ayan. Alam niyo naman si Winona Activities ay maraming activities sa buhay. Hindi lang tayo mangangaral ng salita ng Diyos, nagmo-model din tayo. Hindi lang tayo model, comedian pa tayo. O, diba? Minsan napapatawa ko kayo. Alam mo ba, ang pagtawa talaga ay masaya. Kaya sabi ko sa aking mga member, always smile and you become a pretty girl. Sa lahat ng aking napupuntahan, sabi ko, bawal ang sad, bawal ang bitter. Eka nga, pag bitter ka sa buhay, ay naku, maaga kang tatanda. Hindi lang yun, mababawasan ang iyong buhay. Kasi sabi nga ang pagtawa ng madalas at pagiging masayahin ay humahaba ang buhay. O, di ba? O. Ayan, nakikita niyo ba ginagawa ko o hindi? Ipo-focus ko to Dali. Ganyan-ganyan lang O, katulad na sinabi ko sa inyo, kailangan yung malapot na siya. Kaya yung mga ganitong bagay, hindi na inaasa. Hindi na inaasa sa asawa, hindi na inaasa sa mga small things ng mga ganitong gawain napaka-easy to Kaya nga ako, di ba, nag-aral gumawa ng tinapay. Sa ngayon, hindi ko ma-i-vlog yung paggawa ko ng tinapay kasi ang ginagawa ko ngayon ay isang kampinteryo, isang construction girl. Ako, ayan, malapot na siya. Kaya kailangan, 2 paleta nyo. Ito yung tinatawag na paleta. Okay? Can you see that? Okay, ganyan na siya kalapot. So, kailangan ay malapot siya. Di ba? Okay, tingnan natin ngayon yung aking pag-grout. Okay, let's do it now. Here, ayan, wait a minute.
ayan, magandang gabi na sa inyo at is 11:05 na ng gabi. So ako ay matutulog na. At medyo yung kinain ko ay bumaba na sa akin tiyan. At pwede na akong mag-sleep. Eka nga natapos ko na yung aking pag-grout. Nakikita nyo guys? Ayan, tapos na po yung ating pag-grout dito hanggang dito sa baba. So, thank you so much sa pagsama niyo sa panonood sa akin. Ayan, tapos na rin po ang pag-grout natin dito. Ayan, kulay itim na po siya. O, diba? Ayan na po yung ating natapos na grout. So, hindi niya na po maaninag yung kaputian niya, kundi meron na po siyang grout. So, meron na po siyang grout. At nakikita niyo na rin po, ito ay natapos ko na rin lagyan ng grout. So, thank you so much for watching another activities ni Winona, ni Pastora Winona. Ang UBFF ay lagi nagsasabi na mahal ko kayo. Eka nga, kayo ay kapatid ko sa aking Panginoong Hesus. At tayo ay mga iisa ang puso natin. Ito ay nagmula kay Jesus Christ. At maraming salamat sa inyong pagtakilik sa aking mga activities. Hindi lang mga word of God ang inyong matututunan sa inyong lingkod na si Pastor Winona, ang inyong BFF friends na always smile para lalo tayong bumata at hindi tayo tumanda. Kahit tayo mag-60 na, kailangan you always smile and pretty and looking younger. Kailangan ay lagi tayong masaya. Eka nga, ang problema dumarating, ngunit ang Diyos ang nagpapatupad na ito ay malutasan ng bawat nilalang ng Kanya. Dahil ikaw at ako ay mahal ni Jesus. Hindi niya kaiiwan, ni hindi Kanya pababayaan. O saan ka pa? O kahit itong bahay ko kinain ng anay, kailangan beauty pa rin ako. Akala nung anay na yan, ay hindi ko mapagtatagumpayan ang pagpapaganda ng bahay. Sanay naman tayo magkampintero, magmasilya, at sanay tayo magsimento, at sanay tayo mga bagay na panglalaki ay kaya natin gawin. Kaya yung anay na yan, pag nakita ko yan, pupukpukin ko ng martilyo yan. Ewan ko lang di siya mabungi. Imagine, ang takot-takot, inubos yung kusina ko. Kita niyo naman yung kusina ko. Kusina, hindi maintindihan, pero abangan nyo ang pagpapaganda nito. Ang natatapos pa lang ni Pastora Winona ay ang pag-grout, pagsisilsil, at pagtulong sa pagkakabit ng tiles. At abangan nyo yung aking pagpipintura dito sa cabinet at sa simento. Abangan nyo rin syempre kung gaano magkakaroon to ng ganda. Mula sa kapangitan ay muling gumanda. Ganun ang ating Panginoong Hesus. Tayo nagmula sa kasalanan, tayo nilinis ng ating Panginoong Hesus. Kung paano sira-sira ang ating puso ay punong-puno ng saksakan ng dumi, saksakan ng galit sa mundo, hinanakit, tampo, o merong maraming kasalanan sa puso, maraming iniisip. Ngunit when you accept Jesus Christ, kung paano kadumi ang bahay mo, kung paano sinira ito ng demonyo, ang mga anay ay gawa ng kaawayan, pumipinsala, naninira. So, ang Diyos ay napunta rito para ikaw at ako ay gumanda ang buhay, para ikaw at ako ay maging masaya, upang makasama siya sa mga gawain na pang-espiritual. So kung nakikita niyo ako ay nagpipreach, ito ay kailangan natin, pagkaing espiritual yan. So kung ako naman nakikita niyo ay gumagawa ng mga activities dito sa kamunduhan na gawaing bahay o mga social media, it's because nasa mundo pa tayo. So, kailangan ay gumawa rin tayo ng kabutihan sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Ganon ang Diyos. Ang lahat ng bagay ay rinirenovate niya. Kung sira ang iyong puso, pwede niya itong buuin. Kaya ikaw at ako, hindi mo pasan ng problema. Andyan ang Panginoong Hesus. Kung paano ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ikaw at ako ay gumanda ang buhay. Tayo pa kaya na may halimbawa, may ari ng katahanang tulad nito, sinira. Pero ako bilang tao, kailangan gawin ito at pagandahin. Bakit? Kasi hindi dinisern ng Diyos na ang buong kapaligiran na ay kapangitan. Kaya nga sabi niya, kawangis tayo ng Diyos. Ikaw at ako ay maganda at gwapo dahil ang humulma sa atin ay perfect. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Hinulma kanya sa kanyang kamay. Kaya mga brother and sister, alalahanin, God is watching you every day in your life. So,
be a fruitful. Bunga ng Espiritu ay lagi nasa iyo. Kaya nga sabi, kung magalit ka man, palipasin mo to at huwag mong hayaang ito magdamag at huwag mong hayaang ng galit ay manirahan sa puso mo dahil pag yan ay tumuntong na sa puso mo, hindi na aalis yan hanggang sa masira na ang pamilya mo, masira na yung buhay nyo, ang samahan nyo. Kasi nga, pinatira mo ang galit sa puso. Kaya ikaw at ako, kung may kaaway, peace lang. Love, love lang tayo. Yan ang inutos ni Lord. Love your neighbors as you love yourself. Kaya hindi yung sarili mo, ang sarili mo lang ang mahal mo. We need to expand your love to other people. Katulad ko, BFF ko, ang buong mundo. Ay, saan gusto niya BFF ko kayo? At sa lahat ng aking pinupuntahang lugar, hindi pwede wala akong maging BFF. Mapa Japan man yan o all over the world. Meron ako maging kaibigan. Bakit? Yun ang puso ko, ang magmahal. So, mahalin niyo ako. Eka nga, ang pagmamahal ay nakikita sa gawayan. So, pinagpe-pray ko sila na matuto rin silang magmahal sa kapwa nila. Kaya kung nakikita nyo, kung minsan ako ay very biblical, ay sapagkat yun ang pagkatawag sa akin ni Lord. Ako ay pastora, mangangaral, at isa ring vlogger na nagbablog ng mga activities dito sa Kamundo na ating ginagawa. At ang aking mga binablog naman ay mga natututunan ng isang babae, ang pagluluto ng kung ano-ano, ang paggagawa ng mga gawaing bahay, ang lahat ng bagay ay kailangan nating gawin. Dahil sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ gives me strength. So, ano pa hinihintay mo? Ang lakas mo ay nanggagaling sa Diyos. Kaya you can do it better. Huwag kayong mahihiya. Gawin ang mga bagay na ikabubuti mo sa iyong kabuhayan at sa iyong buhay. So, do it! And let's go. And God always guide you. O, diba? Sinabi nga yan sa John 14:6, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father but through me. So, yung way mo, way din ni Lord. So, yung mga buhay natin ay buhay na kailangang nasa kay Lord. Kasi nga, siya yung tunay na way. Siya yung daan. So, wala nang ibang dadaanan ha. Huwag na kayong paliko-liko dyan. Straight ahead, look into Jesus, only the finisher in our faith. So, sino pa nga ba ang dapat pananampalatayanan kundi ang Panginoong Yesus na napako sa krus na tinubos ang iyong kasalanan at kasalanan ko. So, bakit kailangan tayong manalangin kung saan-saan? Just pray to God and to Jesus, and Jesus listen you every day in your life. At mababasa nyo rin yan sa Jeremiah 29 verse 11 to 12 na kapag ikaw ay nananalangin, naririnig na Diyos yan at kaya niyang itong sagutin sa oras ng iyong pangangailangan. Eka nga, anumang ang bagay na planuhin natin sa buhay, ay siya pa rin ang magpapatupad. Kaya nga sinabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, di ba? Mga brother and sister, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, ang plano ng Diyos sa buhay mo at buhay ko ay napaka-amazing because God is really amazing God and God is really amazing one. Walang ibang number one kundi ang ating Panginoong Hesus na lumikha sa atin at nagmahal sa atin. So, love you all. Bye-bye.